So yan, good day po mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So wala po tayong repair mga ka-viewers, hindi tayo mag-repair. So mayroon naman akong i-repair dito pero ito po ay hindi repair itong i-share ko sa inyo. So tungkol po ito sa ginagawa kong DIY na power bank. Yan. So tungkol dito mga ka-viewers. Yan. So ito yung i-share ko sa inyo. So ito po ay nagamit ko na ng ilang beses na. So actually nagcha-charge naman siya, tapos nagpo-forward din ng voltahe papunta dito sa aking cellphone. Yan mga ka-viewers. So ngayon ang ipakita ko sa inyo, tingnan natin kung ito po ba ay 100% na legit. Yan. So para sa akin, matatawag ko na rin siya na legit dahil nga yun, nagagamit ko na ilang beses at the same time, yun na nga, nagkakarga naman siya, nagcha-charge at nagpo-forward din siya ng dahil ito po ay power bank. So nagpo-forward naman siya ng voltahe mga ka-viewers papunta sa cellphone or sa gadget. So sa nakita ko sa kanya, kaya siyang mag-charge ng dalawang cellphone, kaya niyang i-full charge mga ka-viewers ng dalawang cellphone na hindi pa siya nalolobat. Yan, so ibig sabihin maganda din. Yan, kung nakita nyo ito sa itong video, yung video na to, nung una ko itong ginawa ay itong tatlong baterya ay wala ito. So yung sa baba lang, kita nyo po yung kulay ano na yan, pink ba yan or violet. Yan, yun lang po yung, ito lang pong apat ang mayroon nung una. Nung doon sa video nung ito ay binablog ko. Yan, so ito pong apat lang yan. So dinagdagan ko na rin para mas maganda. So tatlo din yung nadagdag. So itong tatlo na dinagdag ko dito ay ito po ay sikanhan lang mga ka-viewers. Yan, sikanhan lang po yan. Pero maganda pa po yan yung niya dahil ito naman po ay 2 amperes. Yan, 2000 milliamperes. Ito naman sa baba 2.2. Yan, so ito ay okay pa. So ngayon naobserbahan ko ay maganda naman yung kanyang performance. Yan, nagcha-charge naman sa ating cellphone. So ngayon ang ipakita ko sa inyo, hindi pa natin masasabi na 100% talaga na ito ba ay legit dahil hindi ko pa man ito nakita yung kanyang natawag na discharge, yung low discharge required. Ano bang ibig sabihin nun mga ka-viewers? Yung tinatawag na low discharge required, yung kanyang pagka-lowbat or pagka-drain. Diba, siyempre ito ginagamit natin hanggang ito ay malobat. So ngayon, sa lithium ion kasi ng mga ganitong mga lithium ion batteries, ayon po sa aking nalalaman, dahil tayo naman po ay nagsisearch din about sa ganito. So hindi ko naman sinasabi na ako din po ay marunong din or tayo dito sa mga ganito. So mayroon lang din akong kunting nalalaman or kaalaman tungkol dito sa mga baterya na to. So about sa mga ka-viewers, nakikita ko ito palang baterya na to na lithium ion ay mayroon siyang required na low voltage, yung tinatawag nila na low voltage required na 3 volts hanggang 2.5. Ayan. So pag yan po ay bababa pa sa 2.5 mga ka-viewers, maaaring masisira po yung ating baterya. Ayan. Maaaring masisira ito kaagad or madidrain siya na, tapos mabababa yung kanyang tinatawag na lifespan. Ayan. Ayun po sa aking nalaman. So dapat pala ay kapag ito ay nadidrain, hanggang 3 volts lang siya to 2.5. Yan po yung required dito. Dahil pag bababa pa daw sa 2.5 hanggang bababa pa, so maaaring bababa din yung lifespan ng ating battery or masisira siya. Yan. Yan po, ayun lang din po sa akin nalalaman. So ito naman po sa yung tinatawag nila na full charge. So siyempre kailangan ay 80%. Yan, dapat yun po ang required din. So 80%, hindi din pwede na hayaan natin siyang mapupul talaga. So dapat daw ay 80%. Yan. So yan, sa aking nakikita ay good naman siya, nagcha-charge naman. So ngayon, ang direct ko dito ay, ang ibig ko sabihin ay kailangan natin kunan ng voltahe ito mga ka-viewers. Yan, yung baterya na to, kung ilan na po yung kanyang laman dito. Kung pasok pa siya, tinatawag na low voltage required. Yan, yung pinaka mababa niya na required lang talaga. So yun. So ito ay pakita ko pala sa inyo na ito ay hindi na
hindi na nagkakarga. Dahil nagamit ko to kanina at nalobat din siya. So dahil meron ako itong gagamitin ko. Itong aking rechargeable na tester, ito tayo magcha-charge. Try natin itong i-charge kung magkakarga pa ba ito. Wait lang muna. Yan, tanggalin ko muna yung aking ito yung gagamitin natin. Yan, so try natin siyang i-test dito mga ka-viewers kung ito po ba ay magkakarga pa ba siya. Dahil yun lang kanina, nung ito ay nag-cut off na, nung ginamit ko siya, nag-cut off siya, hindi na siya nagkakarga doon sa cellphone. Nagbibigay ng output. So ito na po yung output niya, dalawa yan eh. And ayun po sa itong dalawa na to, ito sa dulo, ito po yung niya, fast charger. Yan. So dito tayo sa fast charger tapos i-charge natin itong aking tester. Natin kung magkakarga ba siya dito dahil sa cellphone ayaw na magkarga eh. So yan. So kung nakita nyo, hindi naman umilaw yung aking hindi umilaw yung aking hindi umilaw yung aking nakakarga naman yan dyan. Tanggalin ko ulit dito tayo sa kabila. Makita ko sa inyo. Hindi din umilaw yung power bank ko, DIY na power bank. So dito naman sa kabila. Ayan hindi naman siya umilaw. Ibig sabihin, nagpo-protect na yung ating board, yung pinaka main board, itong pinaka module board niya, pinaka system. So nagpo-protect na siya dahil nadidetect ata ng BMS na itong ating baterya ay low discharge na or low bat na. So nadidetect niya kaya hindi siya nagbibigay ng voltahe papunta sa output natin. Yan. So yun po. So ngayon, para makita nyo talaga na baka sabihin nyo na sira yung itong aking pinaka cord. So gagamitin natin siya ng dito sa aking charger. Ito po yung charger ko mga ka-viewers. Ito. So ipapag natin siya. Dapat magcha-charge yan. Lang. So nakatak ata ito eh. Lang mga ka-viewers Ayan Kung nakita nyo, nagre-read naman yung aking tester. So ibig sabihin, good po ang aking power cord. Baka ito ay pinakita ko lang, baka sabihin ng iba na kaya hindi nagcha-charge dahil sira yung baka sira yung power cord mo. So hindi nakita niyo naman, isalpak ito sa outlet sa charger. Yan nagre-read. So good yung aking power cord. So hugutin ko nakamatay, di ba? So ganun lang. Nakita ko na sa inyo na good itong aking ginagamit na cord. So ayun. Nakita naman, pag ito natin isasalpak, hindi na siya nagkakarga mga ka-viewers. Ibig sabihin, so nagpo-protect yan Diba, hindi na umilaw. Hugutin ko ulit. Ayun nakasalpak naman yan mga ka-viewers. Baka sabihin nyo na hindi ko isinasalpak na maigi nakabaon. So diba, so wala talaga. So ibig sabihin, wala na, hindi siya naglalabas ng voltahe. So yun po yung ating iti-test kung ilang volts na lang yung natira dyan mga ka-viewers. Yan, so tanggalin ko muna. Yan, naipakita ko naman sa inyo kung ilang volts yan. So ngayon, ipakita ko naman sa inyo kung ilan na lang yung laman ng ating baterya. Kung yun po ba ay pasok pa sa low voltage required. Yun. So itong video na to ay para lang po pala sa mga baguhan o sa mga katulad kuring mga patuloy na nag-aral at nagsasaliksik patungkol dito sa mga na to. So ako po ay hindi po tayo master dito. Yun. So ito tayo. So ito na yung baterya mga ka-viewers. Ito na yung aking tester. So, goods naman yung tester ko, di ba? Baser naman. Yan Ayun. So pakita ko sa inyo kung ilang volts na lang yung natira dito. Sa na to. Sa DIY ko na power bank. Yan So ito yung aking tester. Yun. So test natin siya mga ka-viewers.
kung ilang volts na yun, kung pasok pa ba siya sa tinatawag na low voltage required. Dapat 3 volts hanggang 2.5 lang. Ayan o. Wait lang. Hindi natutukan ng maigi. Hirap itis ha. Ayun. Ayun o. So, kung nakita nyo, may narakarid tayo ng hirap ha. 3 volts. Yan o. Ayun mga kabers, 3 volts di ba? O, 3 volts. So, gawin natin dahil mali yung pagkalagay ko ng test probe. Ayun. Tapos dito. O yan o. 3 volts, 3.9 o 3 volts lang talaga mga kabers. 3 volts. So, ibig sabihin, legit po itong na to mga kabers, yung nabili ko na power bank module board. O, di ba? 3 volts. So, ibig sabihin, pag ito ay na full charge tapos ginagamit hanggang malobat siya, hanggang 3 volts lang po yung laman ng ito. At pag naabot na yung 3 volts, nagka-cut off na siya. So, ibig sabihin, legit po siya mga ka-viewers. Yan. 100% legit po siya, legit. Yan. Marami din kasi nabibili na ganito na yung iba ay mas mababa pa sa 3 volts hanggang mabot pa nga ng 2 volts eh. Merong iba. Yan. So, sa iba naman yung mga module na nakikita ko, yung cut off nila ay nasa 1.5, mas mababa pa talaga. So mas maganda itong kanyang cut off mga ka-viewers dahil nasa mga siya 3 volts. Yan 3 volts. So mayroon siyang 3 volts. Kung nakita nyo mayroon siyang 3 volts, ibig sabihin good. So yan, dahil nakita nyo yung kanyang pinaka cut off. Yan low voltage. Pakita ko rin kung paano siya kung ito ay magkakarga mga ka-viewers. So yan. Yan natin siya. Tatakpan natin siya. Yun. Tapos kuha lang ako ng charger. Ayun. So karga natin siya ng ilang minutes. Ayun oh. Oh, 0 di ba? At meron kayo nakita na input yan. So siyempre nag-charge tayo kaya may naka-indicate na input. Ayun, input, diba? So, pasensyahan nyo po mga kabisa, yung aking gawa ay hindi masyadong maganda. Yan. Dahil ako lang naman ang gumagamit, kaya hindi ko na masyadong ginandahan. Diba? Yan, DIY ko lang kasi to at siyempre ako lang naman gumagamit. So, hindi ko na masyadong ginandahan. Ako lang naman gagamit eh. Yan, diba? Ayun, yan, nakakarga siya. Yan. Nakakarga. So tingnan natin kung ilang yung ano ba siya? Madali ba siya magkarga? Yan. Pinakita ko lang sa inyo para kung sakaling may gustong mag-DIY diyan, kung gusto niyo pong mag-DIY mga ka-viewers. Ayan, sundin niyo lang po yung itong ko. Ayan oh. So 3, yan 3.2 na siya mga ka-viewers oh. Yan oh. Yan, tumaas na yan oh. 7, 8 9, 10, di ba? 11, nakakarga siya. At malakas naman siyang magkarga. Yung ginagamit ko na ay sa bagay 2 ampere naman yung ginagamit ko na charger. Ayan 20, 21. So good siya mga viewers. Kakarga siya. Yan. Okay naman siya mga viewers. So yan po yung ito po yung ipinakita ko sa inyo kung ito po ay totoo ba talaga na legit. So para sa akin 100% po siya, legit po siya mga kabers yan. So ito, ko pala, nakalimutan kong diyan. So ko lang to sa comment section itong itong kanyang link ng ng power bank module na to mga kabers, para kung gusto niyo gumaya, mag-DIY ng power bank, ito lang yung bibilhin nyo. Or pati baterya, kung mayroon naman kayong makukuha na second hand na batteries, mas maganda. Kasi yung baterya na gumagana pa. Ayan. Pero kung gusto nyo na bagong-bago, bibili kayo ng bago. Yan. Para mayroon din kayong power bank na DIY nyo at kayo ang gumagawa. So, yan. So, yan. Pakita ko na lang dyan sa, ko na lang, ipin ko na lang dyan yung, nito, link itong power bank module. So, yan, mga ka-viewers. Yan. Bago pa pala tayo mag-end. So, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang mag-i-share sa iba yung ating video para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY, at huwag kalimutang mag-like. Yan mga ka-viewers. So yan po. Yan, kung mayroon kayong nakuhang ideya, so sana mga ka-viewers
Yun lang pong hingi ko. Huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe. So yan. Hanggang dito lang po at bye-bye po mga ka-viewers at shoutout sa inyong lahat. Yan, bye-bye. Kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. Yan, bye-bye po.